Start na ako. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang ating pong mga intensyon, pasasalamat nina Gemma, Chona Eric, and Butong de la Cruz, Revilla Family, Magnificent Perfume Station and Quality Clothing, Regina Cabanding, Roninas Catering, Alberto Family, Motas Family, Knights of Columbus, Sister Virgie Adan and family, Mr. and Mrs. Piliora, Mr. Cisencio and Mrs. Carmina de los Reyes, Maricar and Chris Neo, MC and Marvin, Mark and Michael, Mac Lilian Granada, Lisette and Gabriel Fernandez, Charles Gabriel Sarmiento, Jayana Biel Alvarez, Eric San Juan, Olanca family, De Los Angeles family, Brother Mark and Sister Sara Cubos, Alberto family, Michael Miguel Rico, Mangalindan and family, Bill Marelos and Bandiola family, Remedios Garganera, Marcelo Olandio and family, Mr. and Mrs. Nena and family, Iris Sanchez, Ronnie Murada and family, Murada and Dairit family. Sa kaarawan ni na Elsa Narvaez, Kiara Marie Narvaez, Tagumpay Murada. Natatanging kahilingan, Selena Diaz Sabroso, Leia Che and Baby Pio Diaz, Mrs. Purita Mendez, Lily and Mylene Mendez, kagalingan ni Monsenyor Josefino Ramirez, kagalingan ni Toribio Biloria Jr., natatanging kahilingan ni Jason Dairit and family. Maaga at ganap na paggaling, Mary Jane Abaya, Rowena Cabunyan, Erica Galvez, Marichu Alibarbar, Alejandria Prugoso, Ruben Galon, Ira Padillon, Efren Ginto, and Remedios Murada. Para sa mga kaluluwa ni na Antonio Adan, Segondina, Andres, Antonio, Apolonio, Leonora, Severino, Leonora, Juan, Romeo, Maria Luz, Rosemary, Rogelio, Alfonso, Justina, Edgardo, and Eugene Angeles, Salvador and Crescencia Chavez, Dominica Pamin, Rosalinda Piliora, Romeo de Los Angeles Sr., Carlito Costales, Milagros, Ronald, Ramon, Maria, Doroteo, Edita and Christian Lor Alberto, Marino Luceno, Rosana Morales, Marino Luceno, Rolando Diego, Eduardo and William Peña Cerrada, Judith Baraba, Eliseo and Epifania Purqued, Praxides Cruz, Shudora and Corazon de Guzman, Ronaldo Talan, Carmen, Maria, Luciano, Victoria, Tenciana, Bonifacio and Maricar, Nenita and Magdalena Suelio, Maria Bergado, Rodolfo Jose, Raika Schufer, Edita and Christian Lord Alberto, Marcelito and Danilo Santos, Edita Cañaveral, Emilia and Gallardo Advincula, Domingo Diaz Sr., Oscar Sabroso, Rosalina Luminara, Danilo, Cesar Diaz, Christine and Lorraine Cristiana Ramirez, Clemencia Malacas, Armando Narvaez, Paul Dassel Tanay, Rolando and Rolly San Luis, Ruby Santos, Ramona Villapaz, Teresita and Artemio Saclote Sr., Maria Nieves and Flordelisa Dionisio,
Hilario Di Panco, Elesea and Teopilo Murada, at lahat po ng mga kaluluwa sa purgatorio. Dasalin po natin ang panalangin bago magsimula ang Santa Misa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming banal, naririto ako ngayon, isang makasalanan na harap sa iyong dambana. Linisin mo ako sa lahat ng dungis ng kasalanan. Linisin mo ang aking isipan upang ikaw lamang ang aking isipin. Linisin mo ang aking puso upang maitampok kita at madama ko ang init ng iyong pagmamahal. Linisin mo ang aking labi upang ang ngalan mo'y aking masambit at ikaw ay aking matanggap. Linisin mo ang buo kong pagkatao, kaluluwa at katawan, upang ikaw lamang ang aking itanging at sambahin sa araw-araw. Nawa ang Santa Misa ang aking dadaluhan ngayon ay makapagpabago ng aking buhay pangkatawan at lalong higit ng aking kaluluwa. Mahal na Birhen, Ina ng Awa, samahan mo ako sa iyong anak. San Jose, patron ng Inang Simbahan, gabayan mo ako patungo kay Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magandang gabi po sa ating lahat. At inanyayahan ko po kayo na i-share natin ang ating banal na pagdiriwang na ito para yung mga kapatid natin na naghahanap ng mabuting balita para marinig nila ang mensahe ng Diyos ay makasama natin sa misang ito. Huwag po tayong mag-alinlangan na i-share ang misang ito para maraming mga kapatid natin na makadalo din sa ating online mass. Ang ating ebanghelyo ngayon ay nagpapaalala sa atin na ang ating Panginoong Jesucristo ay nakaranas din ng paghihirap. Nakaranas din siya ng mga taong iniwanan siya. Mga kapatid, sa panahon ng pandemya, marami pong mga pagkakataon, tayo din ay nakaranas na parang nag-iisa tayo. Parang iniiwanan na tayo. Tandaan po natin na ang Diyos ay kasama natin araw-araw. Sa mga pagkakataong nakalimutan nating pansinin ang presensya ng Diyos sa ating buhay, humingi tayo sa Kanya ng awa at patawad. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka.
sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilang aking kabutihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Nagapang aming kahiliangin, maawa ka. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa ngalan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin, upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang
matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Unang pagbasa. Tinipon ni Josue ang 12 lipin sa Sikem para sa muling pagpapatibay ng pakikipagtipan sa Panginoon na unang ginawa sa Sinai. Ito ay pambihirang pagkakataon para sa kanya at sa lahat ng tao para ipahayag ang kanilang katapatan sa Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, tinipon ni Josue sa Sikem ang lahat ng lipi. Pagkatapos, tinawag niya ang matatanda, ang mga hukom, ang mga pinuno, at mga tagapangasiwa sa Israel, at sila'y humarap sa Panginoon. Sinabi niya, "Kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos-Diyosang sinamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia, o sa mga Diyos-Diyosang sinamba ng inyong mga ninuno sa Amoreo. Ngunit ako at ang aking angkan ay sa Panginoon lamang maglilingkod." Sumagot ang bayan, "Wala kaming balak na talikuran ang Panginoon at maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ang Panginoon na ating Diyos, ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo mapadako at mailigtas sa mga kaaway na ating nadaanan. Kaya't kami rin ay sa Panginoon maglilingkod. Siya ang ating Diyos." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsubikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Kinukupkop ng Diyos ang mga matuwid, at ang taghoy nila'y kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama, hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Agad dinirinig, daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asay, hindi binibigo. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang taong matuwid, masuliranin man. Sa tulong ng puon, agad maiibsan. Kupkupin siya ng lubos-lubusan, kahit isang butoy, hindi magagalaw. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ngunit ang masama ay kasamaan din. Sa taglay na buhay, ang siyang kikitil. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas. Sa napakupkop, siyang mag-iingat. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ikalawang pagbasa.
Inilalahad ni San Pablo ang pakikitungo sa isa't isa ng mag-asawa na kaugnay ng di makasariling pagmamahal ni Kristo. Ang ganitong di makasariling pagmamahal ay siyang ikinapagbabago ng pamilya sa simbahan ng tahanan at ng bawat tahanan sa isang pamilyang pang-Eukaristiya. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng simbahan, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang simbahan, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kani-kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito, upang ang simbahay italaga ng Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang may harap sa kanyang sarili ang simbahan. Marilag, banal, walang batik at walang anumang dungis o kulubot. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kani-kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkus pinakakain na tinaalagaan, gaya ng ginagawa ni Kristo sa simbahan. Tayo'y mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Isang dakilang katotohanan ang iniahayag nito, ang kaugnayan ni Kristo sa simbahan ang tinutukoy ko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat na pananalitang ito. Sino ang makatatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay espiritu at buhay.
ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin. Sapagkat talastas ni Jesus buhat pa nung una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idudugtong pa niya, iyan ang dahilan kaya ko sinabi sa inyo na walang makalalapit sa akin malibang luubin ito ng Ama. Mula nooy marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, ibig din ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayoy natitiyak naming kayo ang banal ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Alleluia, 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 alleluia. Mga kapatid, siguro nakaranas na tayong iniwanan tayo ng ating kaibigan. Siguro noon may matalik kang kaibigan at naging kaaway mo na. Siya ay umalis at ikay iniwan niya bilang isang kaibigan. O kung may mga pagkakataon na kayo ay naglalakbay, may mga taong nang-iwan din. Hindi tumuloy kung saan kayo tutungo. Di ba, napakasakit sa ating puso kung malaman natin yung taong pinaniwalaan natin na siya pa ang susuporta sa atin, ay siya pang nang-iwan sa atin. Dito sa ating ebanghelyo, mga kapatid, maraming mga tagasunod kay Kristo na nang-iwan sa Kanya. At yan nga, sinabi ni Jesus. At ito ang kanyang tanong sa kanyang 12 alagad. Ibig din ba ninyong umalis? Ibig niyo bang akong iiwan? Talikuran. Iyon ang tanong ni Jesus sa 12 alagad na pinili niya. Masakit po kung ikaw ay iwanan sa mga taong inaasahan mo na nandyan sila, kasama mo, lalong-lalo na kung kinakailangan mo sila. Yan ang ating ebanghelyo. Abandonment. Mga kapatid, para lalo nating maintindihan ang ating ebanghelyo ngayon, balikan natin yung mga nakaraang linggo na mga ebanghelyo. Kung naalala nyo, 3 Sundays bago yung solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, ang ebanghelyo natin noon
ay tungkol sa sinasabi ni Jesus, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay." Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. At ito yung continuation. Yan nga sinabi ng karamihan. Mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito? Sa panahon na yon, paano nila pwedeng kainin si Jesus? Hindi nila naintindihan yon. Nung sinabi ni Jesus, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay." So, hindi nila naintindihan yon. Mabigat sa kanila ang panalitang iyon. Yan nga, marami sa kanila ang tumalikod at iniwan si Jesus. Sa ating karanasan, mga kapatid, at makukuha din natin dito sa ating ebanghelyo, mayroon pong tatlong dahilan kung bakit tayo ay tatalikuran o iiwan ng mga taong mahal natin. Yung una po, dahil nawalan sila ng pag-asa sa atin. Nawalan sila ng pag-asa. Kung sila ay naniniwala sa iyo na may mararating ka at sa gitna ay hindi na nila nakikita yung pag-asa na yon, sila ay aalis. Sila ay tatalikod sa iyo dahil hindi nila nakikita. Katulad kay Jesus. Ang paniniwala nila na si Jesus ay magiging hari nila, ang Mesiyas na kanilang hinihintay. At may sinasabi si Jesus na hindi nila naintindihan. Yan nga, nawalan sila ng pag-asa. Siguro iniisip nila, hindi to ang taong ating hinihintay. Paano natin kakainin ang kanyang katawan? Paano siya maging hari kung siya ay kakainin natin? So nawala ang kanilang pag-asa. Isang dahilan yan para tayo ay tatalikuran. Kung ang mga tao na naniniwala sa atin ay mawalan ng pag-asa sa atin. Pangalawa po, mga kapatid, pag tayo po ay nagsasalita at may natatamaan, may nasasaktan, at doon magsisimula ang galit nila sa atin. Yan nga, careful with their hearts. Huwag kang magsalita na masasaktan mo ang kanilang puso. Dahil magagalit yun at itatanim nila sa kanilang puso. Ang mga taong may sama ng loob sa iyo ay tatalikod sa iyo. Iiwanan ka nila dahil may sama sila ng loob sa iyo. Pangatlo po, mga kapatid, na nakita kong dahilan kung bakit tayo ay iniwanan ng mga tao. Yun ay nawalan sila ng tiwala sa atin. Tiwala ang nawala. Kung ikaw ay nagsasabi ng katotohanan, then pagkatapos nakita nila yung sinasabi mo ay hindi mo pala ginagawa. Ang ginagawa mo ay kabaliktaran doon sa sinasabi mo. Doon, mawawalan sila ng tiwala sa iyo. Yan nga, mga kapatid, dito
sa ating ebanghelyo, may mga tao, una, nawala ng pag-asa na si Jesus ay magiging hari ng mga Hudyo. Yan nga, iniwanan nila si Jesus. Pangalawa, may mga taong nagagalit kay Jesus. Dahil si Jesus ay nagsasabi ng mga katotohanan. Diba, sinasabi niya sa mga Pariseo, kayo ay mapagpaimbabaw. Nagsasabi si Jesus kung ano ang tama. Nasasaktan sila sa salita ni Jesus. At yung pangatlo, nawalan sila siguro ng tiwala kay Jesus dahil hindi nila maintindihan ang kanyang turo. Tungkol sa sinabi niya, ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Nawala ang tiwala nila kay Jesus dahil hindi nila naintindihan ang tinuturo ni Jesus sa kanila. Mga kapatid, tandaan po natin, si Jesus ay nagsabi din, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Si Jesus ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Mga kapatid, iyan ang solusyon para sa atin, lalong-lalo na ngayon sa panahon ng pandemya. Kung tayo po ay nawalan ng pag-asa, tandaan natin, si Jesus ay nagsasabi, ako ang daan. Ang ibig sabihin, we continue to follow Him. Sundan natin palagi si Jesus. Dahil alam natin kung saan siya tutungo. Ang kanyang pupuntahan ay ikabubuti para sa atin. Yan nga mga kapatid, huwag tayong mawala ng pag-asa dahil kasama natin ang Diyos. Yan nga sinasabi ni Jesus, kasama mo ako hanggang sa katapusan ng araw. Kasama natin si Jesus sa paglalakbay natin sa mundong ito. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Huwag tayong bumitiw kay Jesus. Dahil si Jesus ang ating daan. Ang pangalawang kadahilanan mga kapatid, yung galit. Di ba sinasabi, truth hurts. Nasasaktan tayo. Pero tandaan natin, ang katotohanan na nagmula sa Diyos, kahit masakit, yun ay magtutuwid sa buhay natin. Yun ang huhubog sa atin para tayo ay maging totoong tagasunod kay Kristo. Tanggapin natin kung tayo po ay nagkamali. Tanggapin natin kung tayo po ay nagkasala. Kahit masakit. Pero ang mahalaga doon, hindi yung pagkadapa natin. Ang mahalaga doon, yung oras mismo na tayo ay dahan-dahang tumayo. Dahil tinanggap natin na tayo ay nagkasala at humiling tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad para tayo ay makatayo muli. Yun ang mahalaga. Huwag nating isipin yung pagkadapa, kundi yung pagtayo natin muli sa tulong ng Diyos. At yung panghuli po mga kapatid, ang pagkawala ng tiwala. Mga kapatid, magtiwala po tayo sa mga salita ni Jesus. Ngayon ay naintindihan na natin ang sinabi ni Jesus. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Maintindihan na natin dahil tinatanggap natin ang katawan ni Kristo. Diba? Sa banal na misa, sinasabi during communion ng pare at ng lay minister ang katawan ni Kristo. At tinatanggap natin ang katawan ni Kristo bilang pagkain sa ating kaluluwa.
madaling nating paniwalaan ngayon. Pero noong sa panahon ni Jesus, ang mga tao na sumusunod sa Kanya ay nagsasabi, mabigat na pananalitang ito. Paano natin paniniwalaan ang sinasabi niya? Pero ngayon, naintindihan na natin. Dahil tinatanggap na natin ng buong buo ang katawan ni Kristo. Mga kapatid, uulitin ko po, ang ating ebanghelyo ngayon ay tungkol sa karanasan ni Jesus na marami sa kanyang tagasunod na itinakwil siya, na iniwanan siya, na tinalikuran siya. Dahil sa tatlong kadahilanan. Siguro nawalan sila ng pag-asa. Siguro yung iba ay maggalit sa Kanya dahil natatamaan sa mga pananalita ni Jesus. O siguro dahil nawalan sila ng tiwala kay Jesus. Pero tandaan natin, sinabi ni Jesus, ako ang daan. Siya ang magbigay sa atin ng pag-asa. Sinabi ni Jesus, ako ang katotohanan. Tandaan natin na ang katotohanan, kahit masakit, ay magdala sa atin sa tamang daan. At yung pangatlo, pagkawalan ng tiwala. Tandaan natin na sinabi ni Jesus, ako ang buhay. Magtiwala tayo na sa katapusan ng araw, bibigyan tayo ni Jesus ng buhay na walang hanggan. At sa buhay natin sa mundong ito, manalig at magtiwala po tayo na ang grasya ng Diyos ay bubuhos sa ating buhay. Manalig at magtiwala lang po tayo sa Kanya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ko Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inlibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Na may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. si Jesus ay isang pinunong mahigpit at hinahamon ng misteryo ng Eukaristiya ang ating nakasanayang pagtanggap sa mga nauunawaan lamang natin. Nakababatid sa ating kahinaan, manalangin tayo, Panginoon naming tapat, maging tapat nawa kami sa iyo. Panginoon naming tapat, maging tapat nawa kami sa iyo. Nawa ang simbahan sa pamumuno ng kahalili ni Pedro ay tuwi ng manatiling tapat sa pakikipagtipan sa Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming tapat, maging tapat nawa kami sa iyo. Nawa sa pamamagitan ng tapat na pagmamahalan, ang mga mag-asaway magpatotoo sa pagmamahal na nagbubuklod kay Kristo at sa simbahan. Manalangin tayo. Panginoong naming tapat, maging tapat nawa kami sa iyo. Nawa isang tabi ng mga di naniniwala sa presensya ni Kristo sa Eukaristiya ang kanilang pangangatwiran at pakumbabang tanggapin ang turo ni Kristo. Sa bagay na ito, manalangin tayo. Panginoon naming tapat, maging tapat nawa kami sa iyo. Nawa lahat tayo ay manatiling tapat kay Jesus kahit na marami ang tumatanggi sa kanyang turo
at tumitiwalag sa simbahan. Manalangin tayo. Panginoon naming tapat, maging tapat nawa kami sa iyo. Nawa igalang ng mga Kristiyano na natutuksong sumunod sa masamang halimbawa ng mga taong di tapat ang kanilang mga pangako sa bautismo. Manalangin tayo. Panginoon naming tapat, maging tapat nawa kami sa iyo. Ating dasalin ang Oratio Imperata laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang ilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang malumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Amen. Mary, help of Christians. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Ezekiel Moreno. Ipanalangin mo kami. Panginoon ng lahat ng katotohanan at kaaliwan, kahit na ikaw ay iwan ng lahat dahil sa iyong mga kahingian, ipagkaloob mo sa aming kami di tumigil sa nasambahin, mahalin ka at maglingkod sa iyo. Pagkat ikaw lamang ang may salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan, na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Take and receive, O Lord, my liberty. Take, O my will, my mind, my memory. All that I have, you have given all to me. Now I return it to be governed by your will. Just say your words to me, at once I will obey. Your love is wealth enough for me, or else will I forgo
Take and receive, O Lord, my liberty. Take home my will, my mind, my memory. All that I have, you have given all to me. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkukup, pakundangan sa isang pampalagiang paghahandog, kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, to'y nang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasan namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay niyong anak. Kaya inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparihan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang pusong kabiyak, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Jesus loves me, Mama Mary loves you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Agnus Dei Caetolis, peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Mga kapatid, ito si Kristo, ang kordero ng Diyos, ang nag-alis na mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong inanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Atin pong dasalin ang espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento, tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus,
Hide me in thy wounds that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrive, bid me come to thee that I may praise thee with thy saints forever. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon ipinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa patuloy niyong pakikiisa sa ating live streaming na banal na misa. At maraming salamat din po sa lahat na nag-share sa kanilang Facebook account sa ating banal na pagdiriwang ngayong gabi. Sana every time na mag-attend tayo ng Mass dito sa ating parokya, always remember na i-share natin para yung mga kaibigan natin sa Facebook ay makadalo din sa ating pagdiriwang. At pangalawa po, ngayong 24th of this month ay ang ating buwanang debosyon para sa ating patrona, Mary Help of Christians. So, ang banal na misa po natin ay gaganapin sa 11 in the morning. So, patuloy po nating ipapalaganap ang debosyon ng ating patrona, Mary Help of Christians. So, ngayon po yung 24 ng Agosto. 11 in the morning po ang ating banal na pagdiriwang. At yun ay alam naman natin, it is a healing mass. So may mga dasal para sa mga may karamdaman. So dumalo po tayo at lalo na yung mga kakilala nating may karamdaman, sabihan natin sila na makiisa sa pagdiriwang na iyon sa debosyon ng ating patrona, Mary Help of Christians. So maraming salamat po. At yung panghuli po, ang ating mahal na Kura Paroko ay may sinulat na aklat na pinamagatang Kuntil Butil. So ito ay napaganda po na basahin natin araw-araw. Maglay-nilay din po tayo para mapalalim ang ating pananalig at pananampalataya sa Diyos. Mga kapatid, ito ay available sa ating opisina o pwede kayong mag-message sa ating Facebook account. So, i-message nyo lang para mabasa kung paano natin ma-avail itong aklat ni Father Boyet. So, sana nawa isuportahan natin ang ating mahal na Kura Paroko sa pamamagitan ng pagbili ng aklat na ito dahil part sa malikom na halaga mula dito sa aklat ay tulong na din sa ating parokya. So sana nawa magkaisa po tayo, magtulong-tulong po tayo para maitaguyod natin ang gawain dito sa ating parokya. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pagmamahal at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
di pahayag, kanyang pagkalingat habag, isabuhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, humayot na't ipahayag kanyang pagkalingat habag, isabuhay pag-ibig at katarungan, tanda ng Diyos kailanman.